ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Babaeng pasahero, patay, habang 5 sugatan matapos hold upin ang isang jeep sa Commonwealth Avenue, Quezon City. 200 pisong taas sahod na isinusulong sa Kamara, malamig sa grupo ng employers. Ekonomiya ng Pilipinas, bahagyang lumago sa 5.6% noong 2024. Exclusive. Estudyanteng hinimatay matapos maglakad sa field trip ng Pestling College sa Bataan, ikinwento ang naranasan. Eskwelahan, nagsalita na, paninira lang daw. Sa MBC TV Sports, Kai Soto hindi makapaglalaro sa Gilas, Pilipinas para sa FIBA Asia Cup 2025. At sa showbiz spotted, dating P-pop idol na si JL Gaspar nakatakdang mag-debut bilang miyembro ng isang global boy group sa Korea. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, live mula dito sa DZRH Radio Booth. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa ating mga balita. Trahedya ang sinapit ng 6 na pasaherong sakay ng pampasaherong jeep sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang mga biktima, isa-isang nagtalunan palabas ng jeep, pero isa ang hindi pinalad na makaligtas sa insidente. Narito ang ulat ni Val Gonzalez. Sinawimpalad na mamatay ang 29 anyos na babae matapos na ma-hold up ang sinasakyan nitong pampasaherong jeep sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City kagabi. Nagtalunan sa jeep dahil sa takot at pagkatarantang mga pasahero kasama ng babaeng biktima. Sa pagsisiyasat ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, sumakay sa Don Fabian ang nag-iisang sospek na armado ng kutsilyo. Matapos magdeklara ng hold up, isa-isang tumalon ng jeep ang mga pasahero kasama ang babaeng biktima at konduktor na misis ng driver na si Edgardo Cabiante. Ayon kay Cabiante, galing sila ng Lagro at patungo ng Cubao nang mangyari ang insidente dakong alas 9:30 kagabi. Nakakulong na ngayon sa Kampo Karingalang sospek na bugbog sarado matapos na kuyugin ng galit na mga motorista at maging ng taong bayan. Mabuti na lamang at agad ding nakapagresponde ang mga tao ng QCPD at hindi rin napatay ng taong bayan ang sospek na aminado sa ginawang pang-hold up. Nabawi sa kanya ang bag at nakuhang gamit ng biktima. Sa record ng QCPD, dati na ring nakakulong ang 54 anyos na sospek dahil sa kasong pagnanakaw. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang 6 na estudyante dahil sa isang chemical explosion sa Makati, habang isang 75 anyos na person with disability naman ang nasawi sa isang sunog na sumiklab dyan po sa Muntinlupa. Ang mga detalye tinutukan ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel Pawang Senior High School student ang 6 na nasugatan sa chemical explosion sa Globe Tech Science Foundation Incorporated sa Makati City kahapon. Ayon sa reliable source natin sa Bureau of Fire Protection Makati City, nakalabas na sa ospital ang 5 estudyante habang isa ang nananatili pa sa paggamutan. Nangyari anya ang pagsabog ng ethanol habang nag-eeksperimento ang mga estudyante sa loob ng laboratorio pasado alas 5 ng hapon. Wala namang critical sa mga bata, wala ring malaking pinsala sa laboratorio
laboratorio. Ang nabanggit na pagsabog batay na rin sa mga ipinakitang larawan ng ating source. Sentro naman ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection ang posibilidad na mayroong paglabagang paaralan sa safety protocol. Pero nilinaw niyang kumpleto naman ito sa mga dokumento kaugnay ng paghawak at pag-iimbak ng kemikal kagaya ng ethanol. Samantala, malungkot na balita dahil isang senior citizen ang patay sa sunog sa barangay Putatan, Muntinlupa City kaninang pasado alas 10 o 10:20 a.m. Kinumpirma sa DZRH ni Superintendent Rowena Golod ng BFP Muntinlupa na isang persons with disability ang patay at sa basbas mula sa kanyang pamilya kinilala ang biktima na si Crisanta Herrera, 75 taong gulang. Hindi na raw nakaya ng ilikas ang senior citizen mula sa nasusunog niyang bahay. Ayon sa BFP at mga kamag-anakan ni Lola, nagsimula ang sunog sa banyo ng bahay ng biktima kung nasaan yung nakasaksak na wire extension na ginagamit sa paglalaban ng kanyang kamag-anak. Bukod sa nasawi, 4 na katao rin ang kumpirmadong sugatan pero sabi ng BFP minor injury lamang at kasalukuyan ng ginagamot sa ospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at ingat dyan, Giselle Ricofort. Samantala, malamig ang naging pagtanggap ng grupo ng employers sa panukalang 200 pisong umento sa sahod sa pribadong sektor. Giit nila hindi raw ito patas para sa mga nasa informal sector at mas maiging hayaan na lamang ang Regional Wage Board na pangunahan nito. Magbabalita si Kyle Bulyas. Dapat isaalang-alang ng Kongreso ang magiging epekto oras na maipatupad na ang 200 pesos na legislated wage hike. Ito ang sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma kaugnay ng isinusulong ngayon sa Kamara na dagdag sahod sa mga manggagawa. Paliwanag ni Laguesma, dapat tiyakin ng pamahalaan na mayroon pa ring balanse upang makaagapay ang mga manggagawa sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin habang patuloy na lumalago ang mga negosyo. Ang posisyon naman po ng DOLE ay hindi nagbabago. Ang amin pong tungkulin dahil ang yung mandato at saka power na mag-legislate sa Kongreso, hindi po natin yan pwedeng mapakialaman. Ang amin pong mandato, magbigay ng technical inputs upang makita naman at mabalanse po rin yung mga pagtatalakay kasi alam naman niyo ang medyo sensitivity ng Department of Labor and Employment, lagi pong naghahanap ng balanse para matiyak po natin na ang mga negosyo, ang mga trabaho patuloy na lumalago at sana matagdagan pa yung dekalidad na trabaho. Samantala, hindi naman sang-ayon ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines sa naturang wage hike. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., tanging ang mga nasa formal sector lang ang makikinabang rito, habang mapag-iiwanan pa rin ang mga nasa informal sector tulad ng mga magsasaka at mangingisda. 16% lang pagka nagkakaroon legislative wage board ang bebenefitan. Yung 84%, karamihan nun, wala naman mga employers. So, sino magtataas sa sweldo nila? Yung farmers, hindi naman lalaki ani nila dahil nagtaas ang wage board. Yung Fisher Fox, hindi naman lalami yung huli nila. Yung mga small business, At 90% ng ating enterprises, micro. Na hindi, kahit pambayad ng 13 month, wala. Binigyang diin din ito na katulad ng sinasabi ni na Pangulong Bongbong Marcos, dapat hayaan na lamang ang mga Regional Wage Board na mag-asikaso nito dahil doon ay nabibigyan lahat ng representasyon. Bukod dito, sinabi rin nito na kapag sa Kongreso pinag-uusapan ng wage hike, napopolitika lamang ito at tila ay nagpapapogi lamang umano ang ilang mga mambabatas dahil malapit na ang eleksyon. Samantala, sinabi ng DOLE at ng Employers Confederation na ang wage hike ay magdudulot ng chain reaction. Oras anya na itaas ang sahod, ay posible itong ipasa sa mga consumer sa pamamagitan ng pagtataas din ng presyo ng mga bilihin na tiyak naman makakaapekto sa inflation ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kabapasok lamang na balita, lusot na sa committee level ng Kamara ang panukalang 200 pisong umento sa sahod ng mga empleyado sa ilalim ng pribadong sektor. Katumbas nito ang pag-akyat sa 845 pesos na daily minimum wage mula sa kasalukuyang 645. Ang balitang yan sa pagtutok ni Milky Regunan.
Pinagtibay na ng House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan ni Rizal Representative Fidel Nograles ang panukalang 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ang kay Nograles, pinagsama-sama ang mga bill na layuning ipatupad ang legislated daily across-the-board increase sa sweldo ng mga private sector employees. Matatandaan, ilan sa wage bills na pending sa komite ay 150 pesos wage hike na akda ni TUCP Party List Representative Democrito Mendoza at ang 750 pesos na wage increase naman na panukala ng Makabayan Bloc. Pero sa ginawang meeting ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kinatawan ng labor groups at mga employer, napagkasunduan o consensus ang 200 pesos na aumento. Kapag ang 200 daily minimum wage hike ay maisabatas, ang bagong daily minimum wage ay magiging 845 pesos mula sa kasalukuyang 645 pesos. Pinatitiyak naman ng House Speaker na mabibigyan ng proteksyon ang mga micro, small and medium enterprises na nagsisilbi ngayon ng backbone ng ating ekonomiya. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pa mga balita, bahagya namang lumago sa 5.6% noong 2024 ang ekonomiya ng Pilipinas ang ekonomiya ng Pilipinas. Batayan sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang balitang yan tinutukan ni Rose Babiera. Bahagyang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakapagtala ng kabuuang 5.6 growth rate sa gross domestic product o ang halaga ng mga produkto at serbisyo sa bansa noong 2024. Malaking bahagi nito ay ang pagbilis ng paglago ng GDP ng Pilipinas sa 5.2% noong fourth quarter ng nakaraang taon, kung saan tinukoy ng PSA ang wholesale at retail trade, repair ng motor vehicles, financial and insurance activities at construction na siyang may pinakamalaking ambag sa paglago ng mga datos. Ang mga sektor ng industriya ay nakapagtala naman ng 4.4 na year-on-year growth at 6.7 naman sa mga serbisyo, habang ang agrikultura, forestry at fishing sector ay nakapagtala ng year-on-year na pagbagal sa paglago ng datos sa 1.8%. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinimatay at nagising sa loob ng ambulansya. Ito ang bangungot na sumalubong sa hindi lang umano isa, kundi sa ilan pang mga estudyante ng Best Link College na sumama sa kontrobersyal na feed trip sa Bataan. Depensa ng Best Link, fake news at paninira lang umano ang mga lumalabas na ulat sa di umano'y Bataan Death March ng kanilang mga estudyante. Ang buong detalye tutukan sa exclusive report ni Wina Tesoro. May mga incentives daw po kasi. Parang hindi rin po kasi nasunod yung program eh. Habang may program po, may nag-announce po na first come, first serve daw po. Papunta pa lang eh. Nahirapan na po kami magharap ng bus namin. Even po yung sundalo po nagsabi na layo pala ng lalakarin namin. Ganyan inilarawan ng isang estudyante ang kanilang sinapit sa field trip ng Best Link College of the Philippines sa Punta Belhermosa, Bataan noong January 26. Emosyonal na kwento ni MJ sa DZRH ang nangyari sa kanya. Ayon sa estudyante, marami sa kanila ang nahimatay kabilang siya na nagising na lamang na nasa ambulansya na. Nagbayad umano sila ng 900 pesos para sa transportation at entrance fee para sa naturang resort at hindi rin umano doon kasama ang kanilang pagkain kung kaya't nagbao na lamang sila. Ayon pa kay MJ, dahil sa nangyari ay gabi-gabing hindi siya makatulog ng maayos at naiisip pa rin niya ang kanilang sinapit lalo na noong siya ay nahimatay. Kasi parang minsan po na pag natitrigger po na feeling ko nandun tayo na sa situation. Dahil na po yun sa ambulance. Base sa mga report, tila death march ang naranasan ng mga estudyante matapos paglakari ng kilo-kilometro. Pero sa inilabas na statement ng Best Link College of the Philippines, tinawag nitong disinformation ang mga ulat na kapalpakan nila sa naturang field trip. Ayon sa Best Link, bukas sila sa anumang independent fact-finding investigation upang matukoy kung ano ang totoong nangyari bago, habang at matapos ang event.
Aminado naman ang eskwelahan na nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa coordination sa transport service providers matapos ang event. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, matatagalan pa bago makarecover si Gilas Pilipinas big man Kai Sotto mula sa kanyang natamong ACL injury sa Japan Basketball League. Kaya naman kinumpirma mismo ng head coach ng national team na si Coach Tim Cone na hindi makasasama si Sotto sa kampanya ng Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Ang buong detalye ihahatid ni Matchpoint, Mili Borja. Tuluyan ng kinumpirma ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na hindi makakasama ng national team ang big man na si Kai Sotto sa kampanya nito para sa huling window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers maging sa FIBA Asia Cup sa Agosto. Kailangan kasing dumaan ni Sotto sa operasyon para sa kanyang ACL injury. Magugunitang natamo ng 7'3" youngster ang naturang injury sa kanyang naging laro sa Japan B-League para sa Koshigaya Alphas kontra Seahorses Mikawa ngayon lamang Enero. At ayon kay Tim Cone, gagawin ang nasabing surgery sa unang araw ng Pebrero na posibleng umabot sa 9 hanggang 20 buwan ang recovery. Bagamat kumpiyansang makakayanan ni Sotto ang pinagdaraanan, inamin ni Cone na malaking bagay ang pagkawala ng manlalaro sa programa ng Gilas. Sa ngayon, may siguradong slot na ang Pilipinas sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Sa kabila nito, kinakailangan pa rin ng nationals na tapusin ang natitirang window ng qualifiers kung saan ito makakatapat ang New Zealand at Chinese Taipei sa Pebrero. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Pag-iimprenta ng balota para sa BARM elections, bakit ipinahinto ng COMELEC? Sa MBC TV Global largest gathering in humanities sa India, nauwi sa stampede, 39 katao patay. Sa showbiz spotted dating P-pop idol na aarangkada bilang miyembro ng isang South Korean K-pop group, kilalanin. At sa hoy bawal yan, mga gawaing ipinagbabawal, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente. Ano-ano nga ba? Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Personal na iminungkahi ni Armed Forces of the Philippines General Romeo Browner Jr. ang integration ng panloob at panlabas na defense mechanism ng militar. Ito'y sa gitna ng kaliwat ng pagsulpot ng mga banta sa ating national security, lalo na sa pagpasok ng campaign period. Ang mga detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Target ng militar na pagsamahin na ang diskarte sa internal security at territorial defense operations sa harap na nagbabagong banta sa seguridad ng bansa. Yan ang tinalakay ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga tauhan ng 9th Infantry Spear Division ng personal niyang bisitahin ng unit. Matatandaang binuo ang Spear Division ng Philippine Army para tutukan ang communist insurgency sa Katimugang Luzon. Pero kahit nalagas na ang mga aktibong front ng New People's Army, iginiit ni Browner ang kahalagahan ng tropa sa pagsulong ng Comprehensive Archipelagic Defense Plan. Gayon din, binigyang diin ni Browner ang role ng mga suntalo sa nalalapit na halalan ngayong taon na una ng binalaan ng AFP Chief ang mga manggugulo sa eleksyon na malalasap nilang full force ng militar kasabay ng paghimok sa publikong gamitin ng pagkakataon para bumoto at huwag umasa sa military junta. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para po sa ating kalagayan ng panahon ngayong araw ng Huwebes, magpapaulan pa rin ang shear line sa Southern Luzon at malaking bahagi ng Kabisayaan.
Asahan ang kalat-kalat na pagulan na may pagkulog at pagkidlat sa Kabikulan, Quezon, Laguna at iba pang karatig probinsya sa Mimaropa, habang makararanas ng moderate to heavy rains ang Eastern Visayas. Asahan naman po ang mga pagulang dulot ng easterlies sa Caraga at Davao Region sa Mindanao. Samantala, bumubugso pa rin ang malamig na hanging amihan sa buong Luzon. Kasabay ng patuloy na pagbagsak ng temperatura at makulimlim na kalangitan, makararanas din ng light to moderate rains ang Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Sa pagtaya ng DOST Pag-asa, mawawala ang epekto ng shear line kasabay ng muling paghina ng amihan na siya namang magreresulta sa maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Tila nakaranas naman ng poisoning ang mga estudyante at guro dahil sa masangsang na amoy sa Del Monte sa Quezon City. Nasa halos 40 kasi sa mga ito ang nakaranas ng pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan na epekto ng nasunog na cold storage facility malapit dito. Magbabalita si Val Gonzalez. 10 araw nang nakalilipas pero masangsang na amoy pa rin ang nalalanghap sa komunidad mula sa 7 mga barangay sa District 1 ng Quezon City. Ito ay resulta ng nasunog na mga gusali ng Glacier North Refrigeration Storage Corporation na matatagpuan sa FJ Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City noong Enero 20. Dahil dito, 38 mga guro at mga mag-aaral ng San Francisco Elementary School ang nagsusuka, sumakit ang tiyan at ulo at nagkandahilo dulot ng mabahong amoy na galing sa hindi pa tuluyang naitatapon na nabubulok ng mga frozen meat products mula sa pasilidad. Ayon kay Eli Reales, ang Public Health Surveillance Officer ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Division, nitong araw ng Martes nang rumisponde ang mga personnel at opisyal ng CESD kasama ang mga taga CDRRMO, matinding pagkabahala ang idinudulot na ngayon sa mga residente na baka mauwi na ito sa mas malalang sakit dulot ng hindi kanais-nais na amoy. Sa ngayon ay namumudmud na at patuloy pa rin mamumudmud ng mga face mask ang city government sa lugar, lalo na sa mga mag-aaral. Pinakilos na rin ng Quezon City Government ang iba't ibang mga departamento para magsagawa ng koordinasyon at pagpaplano para sa mabilisang disposal ng tonel-toneladang mga meat products na nasa state of decomposition na. Sa ngayon ay hindi pa rin sinususpinde ang klase sa San Francisco Elementary School kahit na napakasangsang pa rin ang naaamoy sa buong lugar. Apektado na rin ang iba pang mga negosyo sa lugar, lalo na ang mga restaurant at iba pang mga kainan. Ayon sa isang senior citizen na nakatira malapit sa paaralan, 10 araw na silang pinahihirapan ng mabahong amoy. Health hazard to. Ang tindi ng amoy, 1 linggo na mahigit. To be exact, 1 week and 2 days. Dahil sa matinding pagkadismaya ay umaapila ang residenteng ito sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon na wag nang payagang makapag-operate pa ang nabanggit na storage facility. Pwede lang wag nang bigyan ng permit to operate that kind of business since it's not an industrial park. Residential area naman yan. Kasi nakita natin yung effect. Oo, it's an accident. Nobody wants na magkasunog, but then the effect of that. Diba? Kabilang sa mga barangay sa District 4 ng Quezon City na apektado ng hindi kaaya-ayang amoy ay sa Barangay Del Monte, Barangay Paltok, San Antonio, Barangay Damayan, Barangay Paraiso, Barangay Bungad at maging sa Barangay Masambong. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na itutuloy ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota para sa Bangsamoro Parliament Elections. Ito'y matapos sertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos banukalang pagpapaliban sa BARM elections. Ayon kay COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia, maaari rin kasing buksan muli ang paghahain ng Certificates of Candidacy para sa reapportionment ng mga slot na orihinal na nakatalaga sa Sulu. Pero sabi ni Garcia, hihintayin muna na maipasa ang panukala
Sa ngayon, ang mga balota para sa May 12 elections muna ang iimprenta. Nagsimula na ang tinaguriang largest gathering in humanity sa India na dinaluhan ng tinatayang 100 milyong katao. Pero sa pagsisimula pa lamang nito, isang stampede agad ang tumambad na nauwi sa pagkamatay ng halos 40 katao. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Aabot sa 40 katao ang nasawi sa nangyaring stampede sa ginanap na Maha Kumbh Festival sa Northern India na tinaguri ang largest gathering in humanity. Tinatayang nasa 100 milyong katao ang dumalo sa nasabing pagtitipon at nangyari ang insidente sa pagsisimula pa lamang ng seremonya na magmadali ang ilan na lumublob sa sinasabing Holy River Waters. Umabot naman sa 70 ang bilang ng mga dinala sa ospital dahil sa matinding siksikan na nagdulot ng pagka-suffocate at pag-collapse ng ilang tao. Samantala, balita naman mula sa Estados Unidos. Iniutos naman ni US President Donald Trump ang paghahanda ng 30,000 kwarto sa Guantanamo Bay sa Cuba Military Prison. Ito ay para sa halos 30,000 illegal immigrants na ipapadeport ng Amerika na karamihan ay naging pro-Palestinian student protesters. Gayon din ang pag-revoke ng kanilang mga bisa. Magugulitan labis ang pagsuporta ni Trump sa Israel mula pa na magsimula ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa iba pang balita, sa kabila na nagpapatuloy na digmaan, nagsagawa ng isang operasyon ang mga doktor sa Ukraine upang isalba ang buhay ng isang 4-month-old premature baby sa isang temporary shelter. Yan ay matapos masira ang pinakamalaking children's hospital sa nasabing bansa dahil sa mga pagsabog at missile attack mula sa Russia at dahilan rin upang daan-daang mga batang pasyente ang ilikas mula sa ospital. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang ho na balita, isang American Airlines flight ang bumangga habang nasa ere sa isang helicopter sa Washington, D.C. Yan ay ayon sa Federal Aviation Administration o FAA. Ayon sa DC Fire and EMS Department, nangyari ang plane crash. Bumagsak ang eroplano sa Potomac River na binabaybay ang DC. Sakay po ng jet o ng eroplano ang 60 pasahero at 4 na crew members, habang ang US Army soldiers naman ang sakay ng military helicopter. Patuloy ang search and rescue operations sa mga posibleng nakaligtas sa insidente. Nangyari ang banggaan habang papalapit sa runway 33 sa Reagan Washington National Airport pasado alas 9 ng gabi sa Amerika. Samantala, alam na rin ni US President Donald Trump at insidente at pinasalamatan ang emergency responders. Sa mundo naman ng showbiz, muli na namang napatunayan na kayang makipagsabayan ng mga Pinoy sa K-pop scene. Kabilang kasi sa mga nanalo sa isang talent reality show sa South Korea ang dating miyembro ng isang P-pop boy group. Ang achievement ng Pinoy Pride na si J.L. Gaspar, tutukan sa report ng ating showbiz angel. From P-pop to K-pop, iyan ang journey ng dating Plus member na si J.L. Gaspar. Ang ating kababayan nakatakda na kasing mag-debut sa ilalim ng bagong global boy group na AHOF o All-Time Hall of Famer matapos mapabilang sa mga nagwagi sa talent reality show na Universe League. 안녕하세요, 아홉입니다. Ang AHOF binubuo ng 9 na miyembro kung saan makakasama ni JL ang iba pang artist mula Australia, Taiwan, China, Japan at Korea na siyang imamanage ng FNF Entertainment. Sa finals round, humakot ng mahigit 3 million votes ang 20-year-old idol na nag-iisang Pinoy sa naturang kompetisyon. Ang Universe League ang male counterpart ng Universe Ticket Survival Show kung saan naman nanalo ang mga Filipino artists na sina Alicia Parmisano, Jelly Danka, gayon din ang Phil Korea na si Chin Yeon-ju at naging bahagi ng K-pop girl group na Eunice. Samantala, nagpaabot naman ang pagbati ang mga dating kamiyembro ni JL sa Plus. Siyempre, gusto lang po namin sabihin na congratulations, JL! Wow! Siyempre, masayang-masaya kami para sa'yo kasi alam namin na talagang pinagpagura mo lahat.
Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, 2025 senatorial balls na sina Senator Bongo at Senator Lito Lapid nagpasalamat sa kumpiyansa sa kanila ng publiko. Tabla sa ikatlo at ikaapat na pwesto sa Pulse Survey. At sa MBC TV Sports National Women's Football Team ng Pilipinas, kakasa sa isang training camp at intra-squad exhibition. Latang yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Labintatlong kandidato na karamihan ay nasa ilalim ng administration slate ang pasok sa pinakahuling senatorial survey ng social weather stations ngayong buwan. Batay sa survey na isinagawa noong January 17 hanggang 20, nangunguna pa rin si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa listahan ng mga posibleng manalong senador matapos makakuha ng 45% vote preferences. Sinundan ito ni Senate President o dating Senate President Vicente Sotto III na may 38%, re-electionist senators na sina Lito Lapid at Bongo na parehong nakakuha ng 37%, dating Senator Ping Lacson na may 35%, Ben Tulfo na may 34%, Senator Pia Cayetano at dating Senator Manny Pacquiao na may parehong 33%. Pasok din sa listahan sina outgoing Makati Mayor Abby Binay, 31%, at Senator Ronald Bato de la Rosa na may 30%, habang sina Senator Bong Revilla at TV host na si Willie Revillame at dating Senator Francis Kiko Pangilinan ay nagtay sa pang-11 hanggang pang-13 na pwesto. Nilahukan ng naturang SWS survey ng 1,800 respondents at may margin of error na 2.31%. Taos-pusong nagpasalamat naman sina Senators Bongo at Lito Lapid sa publiko matapos nilang mapabilang sa tutok o tuktok ng senatorial survey ng social weather stations ngayong Enero. Patunay raw ito na pinagkakatiwalaan ng masa ang kanilang paglilingkod na ipapalabas man sa balita o hindi. Ang kanilang pahayag tinutukan ni Raymond Dadpaas. Laking pasalamat nina Senador Christopher Bongo at Senador Lito Lapid sa pinakauling resulta ng senatorial survey para sa 2025 election. Sa survey ng Social Weather Station o SWS na nilaukan ng 1,800 na mga respondents, parehong tabla sa rank number 3 at 4, sina Senador Go at Lapid na nakakuha ng 37% voter preference. Ayon kay Go, patunay ito na kinikilala ng ating mga kababayan ang kanyang estilo ng serbisyo. Bilang chairman ng Senate Committee on Health ay sinikap umano nitong mailapit sa tao ang serbisyo ng gobyerno. Gaya ng mga malasakit centers, mga itinatayong mga super health centers at pagtatayo ng mga regional specialty centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil din sa kanyang pangangalampag sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation ay maraming nabago sa mga polisiya ng ahensya pabor sa mga miyembro, maliban pa sa pagsuporta sa mga sports program ng pamahalaan. Sa panig ni Senador Lito Lapid ay tahimik itong kumikilos para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya't mula sa number 11 ng December survey ay sumipa ito sa pang 3 and 4 ngayong buwan ng Enero. Walang tigil siya sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, kasama ng pinakauli nilang malakihang pagtitipon na pinuntahan na yung Sinulog Festival sa Cebu, kasama ang mga taga-Batang Quiapo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Matapos ang ilang buwan na pagtatago sa batas, himas rehas ang isang magsasakang wanted sa kasong rape sa Samar. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isa na namang wanted ang natimbog ng otoridad dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos isang joint police operation. Ayon sa report ng PNP, ito ay top 5 most wanted suspects sa Calbayog City sa Samar dahil sa kasong statutory rape. Ang nasabing akusado ay ilang buwan na nagtago sa batas. Sa joint operation ng Mapanas Municipal Police Station, Calbayog City Police at 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company, matagumpay na natimbog ang nasabing akusado. Ayon sa report ng PNP, nakilala ito sa kanyang alias na si John, 28 anyos, isa itong magsasaka at residente ng Calbayog City sa Samar. Ito ay may warrant of arrest mula sa Regional Trial Court sa Branch 38 Gamay Northern Samar, October 17, 2024 at ayon pa sa PNP, walang piyansa na rekomendang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Pinasalamatan naman ng kapulisan ang pakikipag-ugnayan ng publiko upang matimbog ang nasabing suspect. Sa ngayon, ang nasabing akusado ay nakakulong na. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Chain, Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa ng joint Greyhound operation ang mga tauhan ng Bataan District Jail, Male Dormitory katuang ang Orani Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Staff Master Sergeant Randy Enrile. Dakong alas 9 ng umaga ng isagawa kahapon ang operasyon upang matiyak na walang illegal na droga o kontrabando ang nakakapasok at nagagamit sa loob ng piitan. Ang Oplan Linis Piitan Greyhound Operation ay bahagi ito ng kampanya laban sa illegal na droga at iba pang ipinagbabawal na gamit upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa loob ng kulungan para sa kapakanan ng publiko, kawani at mga nakapiit. Kasabay nito, sumailalim din ang ilang person deprived of liberty PDL sa random drug testing upang tiyakin na ang pasilidad ay nananatiling ligtas at walang nakakapasok na ipinagbabawal na droga. Isa rin itong epektibong hakbang upang mapigilan ang sinumang PDL na tangkaing gumamit ng droga habang nakakulong. Lubos na nagpapasalamat ang officer in charge at mga tauhan ng Bataan District Jail, Male Dormitory sa lahat ng lumahok sa matagumpay na pagpapatupad ng operasyong ito. Dani Kubilang, RS37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang dokumento ang inilabas mula sa Cotabato City Council sa pangunguna ni Cotabato City Vice Mayor Johari Buchabu kaugnay sa manoy na depositong 150 milyong piso mula sa Bangsamoro Treasury Office para sa Cotabato City LGU kaugnay sa Local Government Support Fund o LGSF. So sa ping ito, nag-aalala umano si City Vice Mayor Johari Buchabu na baka may kahalintulad ito na issue sa controversial na pag-download ng LGSF sa Lanao del Sur. Tanong niya kung para saan gagamitin ang napakalaking pondong ito, dahilan opisyal siyang lumiham kay City Mayor Bruce Matabalaw para sa sagot. Subalit, bigo umano si Vice Mayor Buchabu na marinig ang tugon ni Mayor Matabalaw. Maging sa isang interview kay Mayor Matabalaw, tumanggi ito na magpakita ng anumang record o explain man lamang kung para saan gagamitin ang naturang support fund. Ayon kay Vice Mayor Abu, bilang mga nasa gobyerno, kailangan umanong maging transparent ang anumang hakbang, lalo na sa usapin sa pera. Matatandaang isiniwalat ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong sa House floor kaugnay sa mga controversial na pag-download ng LGSF sa mga barangay sa Lanao del Sur. Ayon kay BARM spokesperson Asnin Pendatun, ongoing ang kanilang investigasyon sa isyong ito at tinitiyak nitong mananagot ang mga nasa likod nito. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang mga poste ng kuryente ay itinatayo sa mga estratehikong lugar kung saan hindi ito nakasasagabal sa daan o daloy ng trapiko. Ngunit sapat na naaabot ang sakop nitong komunidad. At para mapanatili ang kaligtasan sa mga lugar na ito, mayroong batas na nagbabawal sa mga gawain malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente. Kung ano-ano ito, alamin sa report na ito. Ang mga
mga pwesto kung saan nakatayo ang mga tore o poste kung saan dumadaloy ang kuryente ay binabantayan ng otoridad para mapanatili ang kaligtasan ng mga residente na naninirahan sa paligid nito. Dito, mayroong mga nakatakdang sapat na distansya kung saan lamang maaaring gawin ng ilang aktibidad at mayroong ding tala ng mga gawain na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim o malapit dito. Nakasaad ito sa Republic Act 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act, kung saan ipinagbabawal ang pagtatanim ng puno o halaman malapit sa linya ng kuryente dahil iniiwasan na dumikit ang sanga ng puno o anumang parte nito na maaaring magdulot ng sunog. Bawal din ang mismong pagsusunog, pagsisiga o pagsisindi ng apoy sa ilalim o malapit dito. Dagdag pa rito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatayo ng mga bahay o anumang istruktura at iniiwasan ang paglalaro o pagpapalipad ng mga saranggola. Maski ang pagpaparada o pagpapatakbo ng mga matataas at malalaking sasakyan ay hindi rin pinahihintulutan. Ayon sa batas, ang mga gawaing ito ay maaaring makaantala sa daloy ng kuryente sa mga transmission lines at magdulot ng power interruption o kaya naman ay magdulot ng aksidente. At ang sino mang mahuling gumagawa nito ay maaaring parusahan ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan o multa na 50,000 pesos para sa unang offense. Prisyon koreksyonal naman o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon o multa na 100,000 pesos ang ipapataw sa may sala sa ikalawang offense. Habang prisyon mayor o 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong o 200,000 na multa ang maaaring kaharapin ng lumabag sa ikatlo at susunod pang offenses. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng football, sisimula na ng Philippine National Women's Football Team na Filipinas ang taon sa pagsasagawa ng training camp at intra-squad exhibition sa bansa sa susunod na buwan. Ang mga dapat nating malaman, alamin sa report ni Matchpoint Millie Borja. Magsasagawa ng training camp at intra-squad exhibition match ang Philippine National Women's Football Team sa bansa sa susunod na buwan. Ayon sa anunsyo ng Philippine Football Federation, nakatakdang ganapin ang intra-squad competition sa February 25 sa Mall of Asia Football Field bilang bahagi ng pagsisimula ng kanilang 9-day training camp. Ito ay bilang bahagi ng preparasyon ng Pilipinas sa mga paparating na tournament ngayong taon, gaya na lamang ng ASEAN Women's Championship, FIFA Asia Cup Qualifiers at ang Southeast Asian Games. At para kay PFF Senior National Teams Director Freddy Gonzalez, magandang pagkakataon din ito upang makakonekta ang mga manlalaro sa kanilang Filipino fans at mas magamay ng Pilipinas ang sistema ng kanilang head coach na si Mark Torcaso. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.